Good morning po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating topic ngayon sa umaga na ito, maging tapat tayo hanggang wakas. Atin po ito matatagpuan sa 2 Timoteo chapter 2 verse 6 hanggang 8. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumalaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong tatakbuhin. Manatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang koronang pagtatagumpay at sa araw na iyon ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang magpapuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nanabik sa muling niyang pagpapalito. Ano po ba ang purpose ng buhay po natin dito sa mundo na ito? Kakatapos lang po natin ng 7 days prayer and fasting. Seryoso po ba tayo? Ako excited ako magpapas. Salamat, nabawasan ang aking taba. At nagpapatuloy po tayo sa ating 4th watch. Gigising po tayo, minsan alas 3, gigising po tayo alas 4, hanggang matapos na. At pagkatapos po ng prayer, nakita po natin ang kalakasan na nagmula sa Panginoon. Una-una makita ko po rito, worship is submission in God's sovereignty. Sabi po sa verse 6, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Si Apostle Paul po, binigay niya ang lahat ng kanyang buhay, lahat ng kanyang pag-ari-arian, lahat ng kanyang mga resources, lahat ng ministry niya, binigay niya sa Panginoon at pinagkatiwala niya sa Panginoon ang lahat ng ministry na ito. Pero ginawa ng Panginoon sa kanya, ginamit si Apostle Paul upang lumago ang ministeryo niya sa church planting at makita po natin napakaraming bunga. Napakahalaga talaga po at ialay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Pangalawa, makita po natin dito ang napaka-simple statement niya, the time of the departure. Ang kahulugan pala yon, loss, mawawala. Lahat po ay mawawala kapag i-offer po natin sa Panginoon. So, ano po yung mawawala? Ang ating kayabangan, ang ating pagmamalaki, ang ating katalinuhan, at tayo na lang ang magagaling. Mawawala po yon kapag i-offer po natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating katawan, ang ating ministeryo sa Panginoon. Need humility, even final hour. Kailangan po natin ang humility. Sabi ni Apostle Paul, opportunity to submit in humility to worship. Yan. Makita po natin yan sa pangalawa. Worship is faithful perseverance. Verse 7, sabi niya, puspusan akong lumalaban sa pagligsahan at tatapos ko na ang dapat kong takbuhin. Manatili akong tapat sa pananampalataya. Si Apostle Paul, nakita niya, finish the course, pero marami pa rin. Kailangan kong ayusin, kailangan kong tapusin, kailangan kong mag-train, kailangan kong mag-disciple, kailangan kong mag-worship sa Diyos faithfully. At isama po ito ang ministry na ito sa Panginoon. At isang araw, ang Diyos gagawa sa buhay ng bawat isa. Kahit maraming pagsubok, ang Diyos gagawa sa buhay ng bawat isa.
Kailangan din po natin kapag mayroon po tayong faithful pace, mayroon tayong kapayapaan. Sabi po dito sa verse 7, nanatili akong tapat sa Panginoon. Kapag nanatili kang tapat sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, at ang iyong ginagawa sa Panginoon ay ibibless ng Panginoon, at i-bless ka pa ng Panginoon. Huwag kang sasuko. Pangatlo, makita natin dito yung faithful purpose. Ano po bang purpose ko? Ang purpose natin is share ang gospel sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito po yung purpose natin, kahit mahirap, i-share, ibahagi. Yun na lang po ang desire namin na mag-church planting, sapagkat wala pong magpapa-church planting sa mga remote area. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gamitin niyo pong buhay ko para kung ako po'y mapapumanaw na marami naman maliligtas. Pangatlo po, worship and anticipation. Hindi lang po tayo mag-pray, kailangan kasama ka. Lahat po tayo naging tapat, lahat po tayo kasama sa gawain ng Panginoon, at kasama po tayo kapag haharap po tayo sa Panginoon. Bibigyan po tayo ng kuruna ng Panginoon, bibigyan po tayo ng putong ng Panginoon, at ang blessing siksik, liglig at umaapaw pa sa buhay mo at sa buhay ko. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. God bless you.